Nagsimula na nga ang kalbaryo nitong si Giselle at nag-join force itong mag-amang Eric at Justine upang mapabagsak itong si Giselle at ang Apex. At dahil nga dumating na itong si Carlos, nataranta na itong si Lynette. Kaya nag-overreact siya na nga at manghahawakan sa ni RJ. At sa kasamaang palad niya nang dumating itong si Carlos, siya namang pag-alis nitong si RJ kaya hindi naging maganda ang dating nito kay Carlos dahil inakala niyang kinakatagpo nitong si Lynette, itong si RJ. Sinikap ni Johnson na tulungang magpaliwanag si Lynette dito kay Carlos na walang ginagawa doon si RJ at hindi sila nagkita ng sinasadya. At tinulungan pa nga nitong si RJ itong si Lynette dahil takot na takot ito. Sinabi ni Lynette kay Johnson na okay lang sila kaunting paliwanag lang itong si Carlos at ito ay mawawala din ang galit. Dahil nakita niyang galit na galit at si Carlos, nag-alala ng husto itong si Josa para kay Lynette. Sinunod nga nitong si Giselle itong si Eric at niregaluhan nga nito ng bag itong si Justine. Iniisip naman ni Justine kung anong laman ng bag. Pinagmasdan niya yun at kanyang binuksan. Tiningnan niya kung anong nilalaman ng regalong iyon. Pinagmasdan niya ang bag na regalo ni Giselle. At dahil doon, mayroon siyang naalaala. Ang pang-aabuso sa kanya nung siya ay bata pa nang ipamigay siya ng kanyang ina. Ayun pala ay hindi nagkaroon ng magandang alaala sa kanya. Nang dahil sa bag na yun siya ay nasaktan at pinagmalupitan. Dahil nga sa hindi magandang karanasan, galit na galit itong kumuha ng gunting at sinira ang bag na yun. Dahil na siya ni Giselle at siya ay pinigil, sinambatan siya ni Justine na wala siyang alam kung ano ba ang kahulugan ng bag na yun sa kanya. Hindi kaya ito dahil alam ni Eric na may alaala ang bag na iyon, kaya sinabi niya kay Giselle na regaluhan siya upang maggalit ng gusto itong si Justine sa kanyang ina. Tinanong niya sa kanyang anak kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad siya at kung ano ang gusto niya. Sinabi nitong si Justine na gusto niya ay mamatay na ang kanyang ina. Bagay na ikinagalit nitong si Giselle at nasampan niya itong si Justine. Hindi pa rin nawawala ang galit nitong si Carlos hanggang sa bahay. Idinaan niya ito sa pag-inom. Nagpaliwanag naman itong si Lynette na hindi nga nila sinasadya ang pagkikita doon ni RJ. Subalit iniisip nitong si Carlos na kinikita niya itong si RJ at nagsiselo siya dito. Kaya kahit anong paliwanag na Lynette ay hindi siya paniwalaan ni Carlos. Inubos ni Carlos ang lamang alak ng baso at ito'y inihagis niya. Hindi sinasadyang tumalsik ang basag na piraso ng baso sa braso ni Lynette dahilan upang ito ay masugatan. Nataranta itong si Carlos. Nagsorry siya ng nagsorry dito kay Lynette. Patuloy pa rin nagmamakahawa itong si Giselle kay Justin. Humihingi siya ng tawad dito. Subalit galit na galit itong si Justin at hindi may paliwanag kung ano man ang emosyong nasa sa loob nito. Humingi ng tawad itong si Giselle dahil nasaktan niya nitong si Justine. Pero sinabi ito si Justine na kulang pa yun sa sakit na naramdaman niya nung mula nang tumigay siya ng kanyang ina. At wala siyang karapatan kay Justine kung hindi ang may karapatan lang sa kanya ay ang kanyang ama dahil yun ang nag-save sa kanya. Kaya siya hanggang ngayon ay buhay pa ay dahil sa kanyang ama. Siya ang nagligtas dito. Gusto niyang sabihin ni Justin kung ano man ang kanyang naranasan at makilala siya ni Giselle. Subalit hindi siya makikilala ni Giselle habang sarado ito. Punong-puno ng hinanakit itong si Justin para sa kanyang ina at pinalabas niya ito. Sobrang bigat ng dibdib nitong si Justin. Punong-puno ng sama ng loob para sa kanyang ina at hindi niya napigilan ang maiyak siya. At ito ay nasapsihan ng kanyang inang si Giselle. Hindi na nakayang pigilan ni Justin ang sakit na nararamdaman niya at ito ay kanyang iniiyak na lamang.
Ginamot ni Carlos ang braso nitong si Lynette at hindi pa rin tumitigil upang ito ay mapatawad nito. Sinabi niyang nagseselos kasi siya dito kay Algie pero sinabi na nitong si Lynette na wala nga silang ginagawang masama pero ayaw lang talagang maniwala nitong si Carlos. Wala pa rin tigil ng kahingi ito ng sorry pero wala nang emosyon itong si Lynette. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak itong si Giselle. Inabutan siya ni Eric sa ganong kalagayan. Patuloy naman sa pag-arte ito rin si Eric. Tumarami ang maarte dito at dumadami ang artista nito. At sinabi niyang wala siyang alam na may trauma pala itong si Justin about sa bag na yun. Sinabi ni Eric na nagkaroon din ng trauma nang ipamigay siya ni Giselle. At sinabi naman Giselle na hindi niya akalain kasi nga mabait naman yung mga umampod sa kanya. Nakita muli ni Justin itong si Andoy at masayang-masayang binalita ni Andoy na magkikita na sila ng kanyang ina. Aliw na aliw itong si Justin kay Andoy sa kabibuhan nito at sa kakyutan. Dahil nga nakita ni Josa na galit si Carlos, kaya ito alalang-alala siya kay Lynette at naghihintay siya ng tawag mula dito. At nalaman niya dito ni Annalyn kaya ang ginawa ni Nel ay tinawagan ang kanyang ina. Hindi pa naman makatulong itong si Lynette kaya sinagot niya ang tawag nitong si Annalyn. Subalit sinabi ni Lynette na okay lang siya at huwag mag-alala itong si Annalyn. Kaya nabuhay na ng loob itong mga ito. Samantala naman itong si AJ ay nag-aalala din kay Lynette. Tumatawag siya dito subalit hindi siya sinasagot ni Lynette. Hanggang sabi niya kay Dr. Ray na hindi inaalagaan nitong si Carlos si Lynette. Pinaalalahanan ni Dr. Ray si AJ na kasal na sa Lynette at tuna na silang pakialam dun sa buhay nila ngayon kasi nga kasal na sila. At may asawa na itong si Lynette. Dahil nag-aalala na binisita ni Chang Susan at saka ni Josa itong si Lynette, pero tumanggi pa rin itong si Lynette hanggang sa hindi sinasadya mahawakan ni Josa ang braso nitong si Lynette na napaara itong si Lynette kaya nalaman nilang may sugat itong si Lynette. Tinanong siya ng mga ito kung anong nangyari. Probalit, tumanggi pa rin itong si Lynette at pinagtanggol pa rin si Carlos. Sinabi niya naglilinis lang siya ng cabinet at may pumatak kaya nasugatan siya sa braso. Sa susunod para makukonsensya na itong si Carlos sa mga pinaggagawa niyang pasakit kay Annalyn. At si Annalyn mukhang matutuloy na sa Japan. Ano kaya naman ang naghihintay sa kanya sa Japan? At merong ipagtatapat itong si Lynette kay Annalyn about kay Carlos.